Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Kita nyo naman, good morning na good morning. Yung tama pa lang ng araw ay alam nyo na umaga pa lang. At sa mga mata ko pa lang, alam nyo na parang kahigising ko lang. Pero ngayon ay sisimulan natin ang araw na ito na ipapakita natin sa inyo ang kinis ng mukha ko. Bumoy mo ang konti. Bumoy mo ang konti. Yan, okay. Papakita namin sa inyo kasi syempre hindi naman pwede na puro lang tayo gamit ng sasakyan. Oo, popular ako. Puro formal lang racing dahil wala akong masyadong alam sa technicalities ng sasakyan, ng makina. Pero hindi pwedeng puro formal lang. Kailangan meron kang nakahandang mga kagamitan kung sakali. Wag naman sana kung sakali na kailanganin mo magkaroon ng problema ang sasakyan mo, pandagdag safety ng sasakyan mo, importante ang mga yan. So ngayon, papakita ko sa inyo na kahit yung mga katulad ko na mga popular o puro formal lang racing ay naghahanda pa rin. Kumbaga kahit papaano ay meron tayong kaakibat na safety at mga gamit na kailangan natin kung sakali. Wag naman sana nakakailanganin. Okay? So ngayon, dire-diretso lang tayo. Ipapakita ko sa inyo yung ilan sa mga gamit na yon na meron si Bukbok. Kala nyo, ganun-ganun lang si Bukbok ha. Okay? So ito si Bukbok. Kung nakikita nyo, parang kalat-kalat lang at ang daming mga basura. Basura ang tawag ng iba dyan pag magulo. Pero sa mga katulad ko, na sa utak ko, nakaayos lahat yan. Alam ko kung ano laman yan. Okay? At unang-una, dagdag safety kagad to. Yung marami kang gamit na nakakarga. Bakit? Para dagdag bigat siya. Pag medyo umaandar-andar ka sa NLEX, hindi ka basta kayang-kayang wasi-wasin ng mga bus at ng mga truck na mga salbahe magmaneo yung mga yan, yung mga nasa NLEX. Kung may nanonood na truck driver o bus driver dito ha, huwag naman kayong masyadong palakain ng linya sa NLEX. Okay? So, ang una kong nakikita rito ay itong mga paborito kong gamit. So, ito, hindi lang siya basta-basta emergency light o working light kung tawagin ng iba. Ito ay mga gamit mo rin sa maraming bagay. Okay? Para sa mga katulad ko na content creator, katulad ko na may sasakyan, katulad ko na may bahay na posibleng minsan mag-brown out o kaya makalimutan yung magbayad ng kuryente. Importante na meron kayong ganito kasi sobrang lakas ng ilaw na to. Siyempre, medyo maliwanag ngayon so hindi ko maipapakita sa inyo yung lakas niya sa dilim. Pero ito, bibigyan ko kayo ng sample. Ayan, kung nakikita nyo dyan, pinapakita dyan kung gaano kadilim yung lugar, pero napapaliwanag niya. Okay? Ganun kalakas ang ilaw na ito. Meron siyang 4 na power levels. Ayan, magkaiba man sila ng itsura, pero pareha sila ng lakas. Tapos, pang matagalan na rin yung baterya nito, ang alam ko, mga 4 to 6 hours, dire-diretso, pwede siyang gumana hanggang sa malobat siya. Okay? Kung interesado kayo rito, punta kayo sa TikTok shop ni Mayor TV. I-check out nyo na yan doon. Ayan, andun yan. Ayan, okay? Ayan, Pagka nasiraan ka, ang maganda pa rito, guys, parang naging live selling na to Sa simula lang naman to, okay? Ang maganda pa rito, magnetic siya, okay? Magnetic yan. Magnetic po yan, mga kaibigan. So, halimbawa, kunyari, na-flat yung gulong mo, so, dikit mo lang yan dyan, may ilawan mo na yung, yung gulong mo habang nagpapalit ka ng gulong. Kung sakaling maplatan ka sa dilim. Ngayon, kung maplatan ka sa umaga, di gamitin mo pa rin, at least may ilaw, di ba? Pwede naman yun. So, ayan, meron pa rito screw. So, pwede mo siyang ikabit sa light stand, o kaya sa mga tripod, di ba? Tapos, meron din siyang sabitan, o pwede siyang ganyan, diba? Ang daming pwedeng gawin. So, ayan, TikTok shop ni Mayor TV available to. Meron akong box dito kung saan dito ko nilalagay yung mga pang safety. Nasa isang lalagyan lang siya. So, halimbawa ito. Kailangan natin to. So, ito ay pambomba. Ayan nakalagay air compressor. Ayan panghangin sa gulong. Tapos, ito lang yung saksakan niya. So, mga gamit mo siya. Importante na may ganito dahil hindi natin alam kung kailan tayo mapaplatan o magkakaroon tayo ng problema sa gulong. Maganda na meron tayo nito. Tapos ito, importante rin na meron tayo nito. Multi-function jump starter. Madali lang yung nag-layout, kaya ang nilagay niya, multi-function jump starter. Ayan, shout out dito sa company na to. Ang galing ng layout artist nyo, di ba? Multi-function jump starter. Okay. Sa quality control. Isipin mo yun, lumagpas sila dun sa walang proofreading na nangyari. Lahat sila, okay yan. So, ang alam ko, ito yung pang jump start. Kasi hindi ko pa naman, ayan, ito nga, jump starter. At least dito tama yung spelling niya. Medyo maliit lang, pero tama yung spelling niya. Ayan, may flashlight siya. Tapos, may mga USB. Pwede rin siyang power bank. Meron siyang 99,800 milliampere. So, ang taas ng nito, ng battery capacity nito. So, sa loob ng isang kit, hindi lang isa ang laman niya. Okay? Hindi lang pang jump start kasi may panghangin din. Okay? Yes po, meron na akong panghangin na bukod. Pero malay mo, dalawang gulong yung sabay na maplat, edi sabay silang hanginan, di ba? So, ito, merong siyang panghangin. Ganun din, di ba? Ito yung mga gamit na importanteng meron tayo. Actually, ito na yung mga gamit na parang laruan ng mga big boys. Big boys, man. So, ito, ayan yung pang jump start, yung iipit mo rin sa baterya mo. Yan. Big boys, man. Baka nga pala may mga nagtatanong kung saan ko nabili ang mga yan. Puro online store lang yan. Mga Lazada, Shopee, TikTok. Tapos ito, luma na to. Matagal ko na itong gamit. Importante rin na meron tayo nito. Ayan, yung mga tools. Diba? Medyo magulo lang. At least meron ako. Kompleto na yan. Tapos meron pa ako nito. Yung para naman sa gulong. Importante yan. Meron tayo yan. Tapos lagi nyo narinig sa amin. Importante na meron kayong consumable. Yung mga consumable sa sasakyan. Ayan, tulad niya. May brake
brake pad, radiator cap, thermostat. Binabasa ko lang, di ko naman alam kung para saan yan. Ang importante, meron ako, di ba? Bearings, halo-halo yan, mga brand new yan. Ayan, may mga parts dito na bigay ng mga kaibigan natin. May mga nagbibigay sa akin all the way from Davao, from Cebu. Ayan, so mga parts to ng DA64W ni Bukbok. So importante na meron tayo niyan, di ba? Ang ganda na meron kang isang ganito lang, tapos doon na nakalagay lahat ng kailangan mo sa panahon ng kagipitan. Ayan, nakita ko to doon sa isang na-interview natin. Ito yung tinatawag nilang early warning device. Isang red tapos isang orange. Ayan, so pag itatayo mo siya, di ba? Wag naman sana kasi gagamitin mo to pagka nasiraan ka o kailangan mong huminto. Hindi, pag nasiraan ka lang pala. Kasi pag kailangan mong huminto, hindi huminto ka lang. Ginagamit talaga to pag nasiraan. So ayan, pagka ano dyan, so, tatayo mo lang na ganyan. Magiging visible ka doon sa mga sasakyan na paparating. Tapos ang alam ko, importante rin na may ganito kasi parang requirement yata to pagka magpapa-renew ka ng rehistro. Ang alam ko, required sa mga sasakyan na merong ganito. Tama, tol. Yung kaya mga pampasaherong jeep may ganito rin. Meron, tol. Ah, meron din sila? Oo. Hindi ko nakikita. Nakikita ko lang palagi sa mga jeep yung ano, yung mga kabayo. Meron pa bang ganun ngayon? Parang ang luma na nun, no? Sa Bulacan, baka meron pa. Oo, sa Bulacan, tsaka sa Cubao, yung mga patok. Okay, bukod pa ron, sa mga pinakita ko sa inyo, meron akong binili rito na bagong produkto ulit. Well, hindi ko naman alam kung bago talaga siya, pero ngayon ko lang nabili to. Parang dagdag safety na rin siya, pero accessories lang siya. Bakit siya naging dagdag safety? Okay, so ito, ayan, may kasama siyang pandikit, parang double adhesive to. Didikit mo to rito, tapos didikit mo to somewhere sa sasakyan mo na kita siya galing sa labas. So kadalasan niya sa dashboard, sa may rear view mirror, doon nilalagay. Kasi pag inon mo to, umiilaw siya na parang papikit-pikit lang na ilaw. So parang bibigyan mo ng ideya yung mga tao sa labas na merong alarm, na merong CCTV o dashcam na nagro-rolling. So, yung mga masamang tao galing sa labas, magdadalawang isip sila na gaguhin, nakawin, o walang yain yung sasakyan mo. Kasi nakikita nila may umiilaw-ilaw na ganun, kahit nakapatay yung makina. Helpful to para dun sa mga nagpapark sa kalsada, mga nagpapark sa kung saan-saan, o kaya may dadayuin kayong lugar na hindi kayo taga ron, sa labas kayo nakapark. Medyo kahit papano, makakatulong siya. Maliit na addition sa safety, pero kahit papano, nakakatulong. Pero si Bukbok naman kasi, may sariling parking naman to, tapos pag dito naman nagpapark, nandito rin kami sa loob ng isang parking space talaga. So ito, advisable to dun sa mga nagpa-park sa kalsada. Maraming ganun eh. May sasakyan pero walang parking. Shoutout sa inyo. Hindi man ako galit sa inyo, pero shoutout lang. Tapos kung naalala nyo, isa dun sa mga recent na upload natin sa Buhay Minivan, yung kay Yan, di ba meron siyang may baseball bat siya. So dito naman kay Bukbok, meron kami tripod. Ano to, multi-purpose talaga tong tripod na to. Kasi talagang maaasahan to. Sobrang tibay nito, guys. Sobrang tibay nito. So, ang tatak niya ay Benro. Benro, baka naman. Ayan, okay. De, pero sobrang maaasahan to. So, kung kailangan mong gamitin na sa kahit na paanong paraan, pwede mo siyang gamitin. Kailangan mo ng pamalo. Ang bigat nito, ang tigas nito. So, pag pinalo mo to sa kahit sino, malamang magbumukha siyang camera pag ginampas mo to sa ulo niya. Okay? So, dagdag safety to. Hindi naman po kami marahas. Joke lang po kami. Pero ang pinakatampok na bahagi ng ating video ngayon, ito yung kadalasan na overlook to ng marami. Marami akong kilala na may sasakyan, brand new man o second hand, maporma man o hindi, bulok man o sariwa. Marami ang nag-overlook dito sa isang detalye na ito na talagang magbibigay sa atin ng safety. At ito yung bagay na yon na minsan nakakalimutan ng iba na talagang pandagdag safety. Ngayon, nakabalot pa siya para makita nyo, buksan na natin ng medyo rock! Come on! Okay, nakita nyo na kung ano yung sinasabi ko na napaka-importante para sa safety ng ating mga sasakyan. At ngayon ay nandito naman ako sa shop ng ating kaibigan na si Sir Edwin dito sa Ben2Q. Siyempre, sa mga katulad ko na popular, puro forma lang racing, lagi nating ipagkakatiwala yung pagkumpune, paggawa, pagkalkal, pagkutkot sa ating mga sasakyan sa mga eksperto. Kaya dito ako nagpunta ngayon kay Sir Edwin. Punta natin, kausapin natin, tanong natin kung okay lang magpakabit ng DD5 dashcam. Let's go! Okay, dito na si Sir Edwin, napakabilis. Kita nyo naman, parang si Undertaker. Nagkakaroon parang gloves niya. Ayan. So, Sir, papatulong ako ulit eh. Okay.
Papatulong ako sir, papakabit lang ng dashcam. May nakakabit naman ng dashcam dito, kaso ang labo ng resolution. Kadalasan namamatay, sumisindi. Basta marami siyang problema. Pero kaya ito yung dashcam sir na ilalagay. Kompleto na to eh. Alam mo naman sir, wala akong alam sa mga ganyan. Yun, no? Kaya sa'yo ko na ipagkakatiwala yan sir. Kaya mo bang ikabit yan sir? Hindi natin malalaman kung di natin susubukan. Yan ang maganda. Kaya subukan natin. Ay, kung pinapanood nyo pala to, mag-comment kayo dyan ng happy birthday Sir Edwin. Kasi birthday ni Sir Edwin kahapon! Yay! Yay! Mag-yay ka naman! Yay! Yan! Okay, happy birthday Sir Edwin. Dahil birthday mo kahapon, yan na yung regalo ko sa'yo. Pakikabit na lang dito, ha? Oh, kaya mo na yan, sir, ha? Ang ganda nito. Maganda ba yan, sir? Oh, lahat naman basta maganda eh. Basta may pambili. Oh, hindi, basta libre. Ito ang DD-Pi Mola E3. Ito yung klase ng dashcam na may dashcam ka na, may rear view mirror ka pa. Ito yung klase ng mga dashcam na kailangan natin para sa mga minivan o sa mga sasakyan na medyo mahaba. Para namomonitor mo na yung harap, namomonitor mo pa yung likod. Ang Mola E3 ay merong 10-inch full screen para kitang-kita mo kung ano ang nangyayari sa likod mo. Baka binabackstab ka na pala ng mga friends mo. Touchscreen din ang screen na ito, kaya madali lang magpalit-palit ng settings. Nakakapag-produce ito ng 2K resolution ng mga videos. Klaro din ang paglikha niya ng video kahit sa gabi dahil meron itong HD Night Vision. Kaya naman kayang-kaya niyang kumuha ng klarong-klarong videos ay dahil meron itong f1.4 na aperture. At talagang kailangan natin ng Mola E3 galing sa DD-Pi dahil meron itong 24-hour parking monitoring. Kung sakaling may mangyari na banggaan, panginginig, o anything na unusual sa iyong sasakyan, mag-auto-record siya ng panibagong video clip. Kaya siguradong malalaman mo kung ano talaga ang nangyari sa sasakyan mo kahit na nakapark lang siya. Very reliable talaga ang DD-Pi Mola E3. Okay, natapos na ang pagkakabit ng bagong dashcam, yung DD-Pi na Mola E3. Si Sir Edwin ang nagkabit. Sir, ano yung ginawa natin dito? Nag-install tayo ng wire sa ilalim, diretso, para hindi madaganan kung may mga gamit sa loob. Para safety yung wire. Tulad nung isa nakita natin. Nadaganan ng upuan? Nadaganan. Pwedeng nag-short yun kasi may voltage yun eh. Dumiretso ron sa stereo. Tinamaan yung stereo. So, masisira talaga. Okay, so ang ginawa natin no? So ang ginawa ni Sir Edwin, sa ilalim mismo, doon dumaan yung mga wire natin. Para siguradong hindi siya tatamaan ng kahit ano. Kasi syempre, kasama yun sa pag-iingat mo dun sa gamit. Kasi syempre, kung laging nadadaganan, natatapakan, nauupuan, posible siyang masira talaga, sir, no? Lalong-lalo na yan, may 12 volts na pupunta ron sa harap, madadamay lahat. Buti na lang, merong Sir Edwin dito sa Ben2Q. Papakainin natin si Sir Edwin kasi birthday niya kahapon. Yung pinagpalitan na dashcam, may pagbibigyan ako noon, sir. Yes, sir. Bibigay ko sa kaibigan ko na kailangan ng dashcam. Maganda yung dashcam mo, high definition. Talagang magandang klase yan. DD-Pi Mola E3. Ayan, maraming salamat. Kain muna tayo, sir. Sige. Tara, kain tayo. Nagutom na ako. Tara na. Ano size to? 10. 10? Parang 11 eh. 10 yan. Mabait may-ari na ito, namimigay ng sapatos. Balik talaga. Nakarami ka na nga, di ba?